Ako si Ramon de la Cruz, 42 taong gulang, at ngayon ay kilala bilang logistics king ng bansa. Pero bago ko narating tong trono, dumaan muna ako sa kalsada, literal. Bago ang mga boardroom meeting, dumaan muna ako sa ulan, trapiko, at gutom. Noon, ako yung simpleng delivery rider na humahabol sa oras at pangarap. Araw-araw, bit-bit ko ang kahon ng mga padala at ang bigat ng mga pangarap ko. Sa bawat preno ko sa stoplight, naiisip ko kung hanggang kailan ako ganito. Wala akong degree sa business, wala akong koneksyon, meron lang akong motor, determinasyon, at isang pangako sa sarili. Hindi ako mananatiling nasa kalsada habang buhay. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang mga truck kong dumaraan sa expressway, naaalala ko yung amoy ng aspalto at pawis na nagsimula ng lahat. Sabi nila, swerte raw ako. Pero ang totoo, hindi swerte ang nagtulak sa akin, kundi pagpupursige na kahit nakapako ka sa kahirapan, pwede kang lumipad kung hindi ka susuko. Sa unang taon ko bilang rider, halos araw-araw akong nasa kalsada. Ang init, trapiko, ulan, lahat inon. Kalaban. Minsan, 4 na delivery lang sa maghapon. Kakain ka pa ng instant noodles sa gilid ng kalsada. May mga araw na gusto ko nang sumuko. Isang beses, halos sumabog ang makina ng motor ko sa EDSA. Nasa gitna ako ng trapiko. Pawis na pawis. At pinagtatawanan ng ibang motorista. Napaupo ako sa bangketa. Tahimik kong tinanong ang sarili, ganito na lang ba habang buhay? Pag-uwi ko sa maliit naming inuupahan, parang kulungan. 3 pamilya, iisang palapag, nag-aagawan sa kuryente at tubig. Isang kapitbahay ang nagsabing, "Rider ka lang, huwag mong seryosuhin masyado ang buhay." Ngumiti ako, pero sa loob ko, parang may apoy na sumiklab. Kada gabi, iniisip ko kung paano ako aangat. Nag-apply ako sa kung saan-saan. Warehouse, messenger, factory. Pero laging kulang, laging pasensya na. Minsan, nagkita kami ng kasamahan kong si Pido. Mon, hindi tayo habang buhay ganito. Basta gumalaw ka lang, may paraan yan. E paano kung wala naman tayong puhunan, Pido? E di hanapin, huwag mong hintayin. Hindi ko agad naiintindihan yun. Pero isang gabi, habang naghahatid ako ng last delivery sa warehouse sa Valenzuela, napansin ko kung gaano kabagal ang sistema nila. Puro papel. Walang tracking, walang sistema. Doon ako natahimik. Sabi ko sa sarili, kung ganito kabagal ang logistics nila, paano kaya kung ako ang gumawa ng solusyon? Pero wala akong kapital. Wala akong koneksyon. Kaya tinabi ko muna ang idea. Bumalik ako sa kalsada. Sa parehong rutang walang dulo. Isang gabi, sa gitna ng ulan, nadulas ako. Tumilapon ng motor. Kumalat ang mga package sa puti. Nasugatan ako kasi ang cellphone at halos wala nang pambili ng gamot. Binulot ko ang mga parcel isa-isa. Nung nanginginig ang kamay ko, napaisip ako, bakit ganito? Bakit parang kahit anong gawin ko, bagsak pa rin? Pag-uwi ko, tulog na ang lahat. Umupo ako sa gilid ng kama, tinignan ko yung lumang helmet ko. Simbolo ng simula, pero pati ng limitasyon ko. Kinabukasan, tinawag ako ng manager. "Ramon, lilimitahan namin yung delivery slot mo. Maraming bagong rider," sabi ng manager. Parang gumuho yung mundo ko. Nagkita kami ni Pido ulit. Pare, tapos na yata ako. Hindi pa tapos hanggat hindi mo sinasara ang libro, Mon. Gabi-gabi, pumupunta ako sa internet shop. Nagbabasa ako tungkol sa supply chain, tracking systems, digital tools.
Hindi ako programmer, pero sinubukan ko. Spreadsheet lang ang gamit at manual text notification. Pinangalanan ko yung delivery service. 2 client lang sa umpisa, pero gumana. At doon ko unang naramdaman na baka nga kaya kong baguhin ang sistema. Unang buwan ng gawa kong delivery service, ako lahat ng rider, dispatcher at customer service. Gumigising ako ng alas 5, nagde-deliver hanggang hating gabi, tapos nag-update ng system sa lumang laptop. Minsan, inaabot ako ng madaling araw kakaisip kung paano ko pa mapapaganda ang proseso. Isang araw, nag-message yung isang client. Sir Mon, ang bilis ng updates nyo. Parang may app pa. Wala pa ma'am, spreadsheet lang yan. Pareho kaming natawa, pero sa loob ko, may nagliyab. Ginamit ko yung natira kong ipon para magpatulong sa isang freelance developer. Pinagawa ko ng basic mobile tracking app para sa mga online seller. Wala pa yung polished design, pero gumagana. Doon nagsimula ang word of mouth. Ilang buwan lang, dumami ang clients. Nagkaroon ako ng 3 rider. Sinanay ko sila sa parehong disiplina na meron ako. Hindi lang bilis ang sukatan ng serbisyo, sabi ko sa kanila, kundi tiwala. Lumipas ang 2 taon at nakapagpatayo ako ng maliit na opisina. Hindi na ako humahawak ng motor. Ako na ang nagmamanage ng ruta, deliveries at partnerships. Inalok ako ng investor para palakihin ng delivery service app. Dati, natatakot akong pumasok sa ganitong mundo. Pero ngayon, alam kong ito ang pagkakataon. Kahit likas ang katakutang sa hawak ko, kahit ang tracking app na meron ako ngayon ay marahil kailangan pang mas mabisang internet connection o mas magandang design, pinasok ko pa rin ito. Ngayon, ang delivery service app ay naging isang logistics company na may sariling fleet ng trucks, riders at digital system. Naka-integrate na kami sa e-commerce platforms. May branches na sa Cebu, Davao at Pampanga. Hindi ko nakalimutan yung mga unang araw ko sa kalsada. Kaya tuwing may bagong rider akong kinukuha, lagi kong sinasabi, dati, nandyan din ako. Maraming beses ako nabigo, pero hindi ko inalis sa isip na ang kahirapan ay hindi sentensya. Isa lang yang yugto ng kwento. At kung marunong kang sumulat muli ng sarili mong kabanata, may pag-asang mababago ang buong libro. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa kalsadang dati kong tinatahak, napapangiti ako. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil alam kong hindi nasayang ang bawat segundo ng hirap ko. Natutunan ko, ang tagumpay ay hindi laging tungkol sa pera. Minsan, tungkol ito sa pagpili. Ang pagpiling hindi sumuko. Ang bawat pagkadapa may tinuturo. Ang bawat sugat may direksyon. Kung may natutunan ako, ito yun. Walang maliit na simula kung malaki ang pangarap. Noon, simbolo ng kahirapan ng motor ko. Pero ngayon, simbolo na siya ng pagbangon. Hindi ako nagtagumpay dahil matalino ako. Nagtagumpay ako dahil pinili kong tumayo kahit ilang beses akong bumagsak. At kung may nakikinig man ngayon, rider, empleyado o simpleng manggagawa, ito lang ang gusto kong ipaalala. Huwag mong maliitin ang maliit mong hakbang. Dahil minsan, yan mismo ang magdadala sa iyo sa pinakamalaking biyahe ng buhay mo. Ako si Ramon de la Cruz. Dating delivery rider, ngayon ay may sariling logistics empire. Hindi ako anak ng mayaman. Hindi ako sinuwerte. Pinaghirapan ko bawat kilometro, bawat patak ng pawis, bawat gabi ng takot at pagdududa. Kung naririnig mo to ngayon, tandaan mo, lahat tayo may ruta.
Baka mabagal. Baka madilim. Pero may dulo yan. At kung gusto mong makarating, magpatuloy ka lang. Walang shortcut sa tagumpay, pero may direksyon. Sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili. Kaya kung rider ka man, empleyado, o nagsisimula pa lang, huwag kang matakot magsimula sa maliit. Dahil minsan, ang pinakamahirap na biyahe, yun din ang magdadala sa'yo sa pinakamagandang destinasyon.